Let's open our Bible on Matthew 5, verse 6. Please read. Praise the Lord. Blessed are they which do hunger and Thirst after righteousness, for they shall be filled. All right. Bakit mapalad ang nagugutom at nauuhaw alang-alang sa katuwiran? Kasi ang tao, pag nauuhaw, nagugutom, hahanap niya ng paraan, makainom at makakain. So, mayroon siyang oportunidad mabuhay. Pero ang tao, hindi na nauuhaw, hindi na nagugutom, yan na yung sign na yung tao na yan ay mamamatay. Tingnan mo yung aking na-experience sa mga magulang ko. I saw with my two naked eyes. Nung sila ay malakas pa, they cook themselves. No? Nanay ko, tatay ko. Dumating ang panahon, nag-deteriorate, parang may sign na malapit na silang kukunin. Ano ang napansin namin? Ayaw na nilang magkain. They refuse. Isubo mo man yan sa bibig, hindi na magtanggap. Few hours, wala na. Ganon din sa spiritual natin. Mapalad kayo na nauuhaw kayo at nagugutom kayo, kaya nandito kayo. Kasi bubusugin kayo ng Diyos. Praise the Lord! Praise the Lord. Mabubuhay kayo. Hindi kayo mamamatay sa inyong spiritual. Hindi kayo mamamatay sa inyong eternal benefit at hindi rin kayo maghihirap sa buhay sa sanglibutang ito. Kaya yung inawit natin kanina, this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Ang daming kasaysayan ng tao sa mundong ito at napakaraming kasaysayan na nagmumura, maraming kasaysayan na nagbubulong-bulong, yung bang nagmumurmuring, nagko-complain, ang hirap ng buhay, ang malas-malas ng buhay, ang gulo-gulo ng buhay. But, to God be the glory. Pag tayo ay nagsisikap sa spiritual natin at nauuhaw tayo at nagugutom tayo at pumupunta tayo dito para i-feel tayo ng Diyos, gagawin ng Diyos yung ating kasaysayan. Sabihin natin, this is my story. This is my song. What is song? Song, usually, it is being composed based on the true story, based on experience, based on the actual happenings. So, kayang gawin ng Diyos sa buhay natin ang ating story at ang ating song, praising the Savior all the day long. Bakit? You will be praising God. Because everything are there. Nandyan lahat. Peace, nandyan. Food, nandyan. Raiment, nandyan. Shelter, nandyan. Katagumpayan, nandyan. Success, nandyan. Prosperity, nandyan. Katagumpayan, nandyan. Lahat ng mga positibo, ng mga kabutihan na dapat nating kailangan dito sa mundo, bibigayan ng Diyos. Kaya, mapalad. Kaya kanina nagbibilang ako sa upuan ko. Sabi ko, salamat, the number is being increasing. But I am praying na next sa mga Wednesday and Fridays, madagdagan pa ito. Dapat lang, hindi mabawasan, madagdagan pa. Because that is a sign you are spiritually healthy. Because you feel the thirstiness, you feel the so-called, you are hungry, ibig sabihin yan. So, pag nauhaw ang tao, hindi pwede na, ay, kalimutan ko na yung kauhawan na yan. Anyway, kinabukasan. Hindi. Pag nauhaw ka, you have to seek to provide or to find water. Pag nagutom ka, ay hindi pwede na hindi ka kakain. So, mapalad ang nauhaw. Mapalad ang nagugutom sa katuwiran ng Diyos kasi ipifeel ka. Pupunuin ka ng Diyos sa kanyang kabutihan. Pupunuin ka ng Diyos sa kanyang mga pangako. Pupunuin ka ng Diyos sa lahat ng mga binipisyo. Praise the Lord. Praise the Lord. Anong klaseng kauhawan ang ating ginagawa ngayon? Basahin natin.
Isaiah 55, 1 hanggang 2. Praise the Lord. Who everyone that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money, come ye, buy and eat. Yea, come, buy wine and milk without money and without price. Wherefore do ye spend money for that which is not bread, and your labor for that which satisfieth not? Hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness. Ayan. See? Kayo na nauuhaw, pumunta kayo dito sa mga tubig. Kayo na walang pera. Hindi pala ito tubig na babayaran mo sa literal na pera. Kayo, pumunta kayo, bumili kayo at kumain kayo. Hindi sa pera. This is without price. Wherefore do ye spend money for that which is not bread, and your labor for that which satisfieth not? Hearken diligently unto me, eat, and that which is good, and let your soul delight itself in fatness. So, ibig sabihin niya, may makukuha ka. Meron at meron kang benepisyo. Meron at meron kang blessing. Meron at meron kang matatamo sa inyong pagpunta dito sa kauhawan ninyo sa salita ng Diyos. Praise the Lord! Hindi pwede na wala itong ibibigay. Hindi pwede wala itong idudulot sa buhay ninyo. Meron po. Kasi ang Diyos ay buhay. Diyos ay tapat sa kanyang mga sinalita niya, sa kanyang mga mensahe. Hindi pwede na maging empty kayo. After all, pumunta kayo dito, hindi pwede yun. Pupunuin talaga kayo ng ating Panginoong Diyos. Alam mo, kayo na lahat nandito ngayon, you are the true blessed one. Bakit? Nakarating kayo dito eh. Alam nyo naman yun, nakarating kayo dito. Bubusugin talaga kayo ng Diyos. Pupunuin talaga kayo ng Diyos ng kanyang mga pangako. Temporal man at lalo't na sa eternal. Sigurado yan. Kaya mapalad kayo na nakarating ngayon at onward pa. Basahin natin. Psalm 65 verse 4. Praise the Lord. Blessed is the man whom thou choosest and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. Yan. See, mapalad ang pinili niya. Mapalad ang kanyang binibigyan ng dahilan na makalapit sa kanya para makapasok sila dito sa kanyang courts or sawang o bahay dalanginan. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even thy holy temple. Satisfied ka talaga. Satisfied ka talaga. Bakit satisfied ka talaga? Kasi ang iyong wino-worship dito, iyong pinaniniwalaan dito, is the owner of all things. The author of all things, the creator of all things, the living God na nag-o-offer kahit pa man ng kanyang mga pangako. The living God na nagbibigay ng instruction sa mga maniniwala sa Kanya. Hindi at hindi pwede maging useless ang lahat. Punuin talaga ng masasatisfy ka talaga. Basa pa, Psalm 16 verse 11. Praise the Lord. Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand, there are pleasures forevermore. Yes. This is more than anything in this world. Higit pa ito, kahit ano mang nandito sa sanglibutang ito. Thou wilt show me the path of life. What can the living God show to you? The path of life. Not the life which is so short. Not the life which is so quick. Not the life like a vapor afterwards disappear, but the life eternal, the life which is never fade away. That is the life na ipapakita ng Diyos sa atin. Yan ang makikita natin dito sa kanyang sanktuaryo. Kaya pupunuin tayo ng benepisyo. Pupunuin tayo ng kabutihan. Isasatisfy tayo ng Diyos sa kanyang bahay dalanginan.
Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. Kapunuan ng kagalakan. Bakit? Anong number one, nagpapahirap, nagpapagulo, nagbigay ng kabagabagan ng buhay ng tao? Ang kasalanan, ang kamalian, ang kalikuan. There is no peace to the wicked, saith the Lord. That is accurate statement. That is perfect pronouncement of God that there is no peace to the wicked, saith the Lord. Oh, di ba? Yung presence ng Diyos, mapifeel natin ang fullness of joy. There is no such percentage of trouble. There is no such percentage of worries. There is no such percentage of anxiety. There is joy. You can rely on Him perfectly, now onward until forever. At thy right hand there are pleasures forevermore. See, this kind of pleasure, it is not the earthly pleasure. It is not the sinful pleasure. It is not the worldly pleasure. But this is the pleasure of God forever and ever. This is genuine, lasting pleasure that you can trust. Praise the Lord. Hindi ito basta-basta. Sometimes, makikita mo ngayon sa mga newsfeed ng FB, ang Japan ngayon, they are planning to make a floating city to avoid earthquake, ko ano-ano pang mga ano. Sabi ko, bakit? Kung nasa dagat ka, gumawa ka ng infrastructure, huwag mong sabihin that is exempted from tsunami. Tsunami can destroy all that marating niya. In this world, there is no such escape. Once God will get angry. So ngayon, itong pagpunta natin dito sa bahay dalanginan, to believe the Creator, to believe the true and genuine and living God, who is the one na makabigay sa atin ng satisfaction, makapagbigay sa atin ng pleasure forevermore, makapagbigay sa atin ng assurance of salvation, eternal benefits. Samtang nandito tayo sa sanglibutang ito, He can make us an assurance of blessedness. Yung inawit natin kanina. This is my story. This is my song. Praising the Savior all the day long. How about the people, other people? What are their stories? Praising the Savior all the day long? Or they have full of regrets sa buhay nila? Hindi ba basta-basta lahat ng kasaysayan sa sanglibutang ito, praising the Savior all the day long? That is extraordinary benefit. Pag yan ay nangyari sa buhay mo, dahil God calls you to approach Him. God calls you to come into His house. Diyan mo makikita, God will make your story praising the Savior all the day long. Praise the Lord. Tsaka itong bibig natin, mapupuno ito ng pagpupuri sa Diyos, pasalamat sa Diyos. Di mahinto ito. Because one after another, naghingi tayo, binibigay. Naghingi tayo, binibigay. Everything we commit unto the Lord, ginagrant niya. Paano ka mahinto sa pagpapasalamat? Paano ka mahinto yung bibig mo sa kagalakan, expression, giving of thanks, glory and honor to God? Hindi yan mahinto. He can do it for you. Basta nauhaw ka lang sa Kanyang salita. Basta nagutom ka lang sa Kanyang katuwiran, pupunuin ka ng Diyos. Praise the Lord. This is the most beneficial place of this world. Wala nang iba. Basahin pa natin. Psalm 63 verse 5. Praise the Lord. My soul shall be satisfied as with the marrow and fatness,
and my mouth shall praise thee with joyful lips. See? You know, maraming mga matatanda ngayon sa mundong ito at the age of maybe 90, 95, almost 100 or over 100. The moment you ask them, do you feel that your spirit getting older? Sagot nila, no. As is where is, still young forever. Praise the Lord. The Bible says, although our outward body is deteriorating, but the inward is renewed day by day. So, pag ang soul ang naka-benefit, that is super satisfaction. Talaga masatisfy ka talaga. It cannot be bought by money. Hindi kayang bilhin ng pera yan. Hindi kaya yang ilingaw ka sa kalingawan sa sanglibutang ito. Then you will be satisfied. No. Once the Lord will give you the satisfaction of your soul, there is no such like. Walang kapariho. Kaya basahin natin anong sinabi dyan. Alright, Psalms 84, verse 4. Praise the Lord. Blessed are they that dwell in thy house. They will be still praising thee. Yes. Hindi ka maghinto dito. Patuloy ka dito because you are thirsty, you are hungry after righteousness. Ipipilled ka ng Diyos, pupunuin ka ng Diyos. Papalad ka. Patuloy ka dito sa loob ng kanyang bahay dalanginan. You will be still praising God. No? You will never stop praising God. Hindi ka mauubusan sa pagpupuri sa Diyos kasi hindi nauubos yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Hindi nauubos yung pag-extend ng help niya sa buhay mo. Hindi nauubos yung mga grants na hinihingi mo sa Diyos. Hindi po. Kaya yung ikaw, bibig mo, lagi kang magpuri sa Panginoong Diyos. Lagi kang magpuri. Lagi kang magpuri. The moment you ponder, the moment you remember, the moment you meditate, wala kang ibang malaala. Salamat, Panginoong Diyos. I receive the answer of my prayers. I receive all the goodness. I receive every day. Talagang wala kang sabihin na, wala kang, tinong testimony ni Sister Lilia. Mga hinihingi niya, binibigay ng Diyos. Ganun yan mangyayari sa bawat isa sa atin. Ang layo-layo ni Sister Lilia, tatawid pa ng dagat. Hindi siya nagsabi na, Pastor, every Sunday na lang ko, ulato na lang na ako umaman ang tulay. Pasensya na. She never give any condition in coming here. Praise the Lord. Because she is hungry and thirsty after the righteousness of God. No? Talagang gutom na gutom siya. And you cannot imagine how God bless her. Sa kanyang pagpunta dito, how much she will be spending. Mahal yan. Mahal ang pamasahe ngayon. Sakay ka ng tricycle, mahal. Magpahatid ka dito, nako, dagdag ka ng bayad. Masahe ka lang ng 20, hindi ka na ipasok dito. You have to give extras. Mahal ang kanyang maintenance sa pagpunta dito 3 times a week. Pero magtaka ka, based on my observation, getting bigger yung tithes niya, sabihin ko po sa inyo. You cannot imagine such lady can have that monthly tithings. Sabi ko, wow, pinagpala ng Diyos. Dahil sa pagsisikap. Hindi talaga bakakon, sabihin ko sa inyo, ang inyong Diyos, ang ating Diyos. Praise the Lord. He is the one whom we worship. He is the one whom we believe. He is the one whom we glorify. He is the one. He is not me. It's not me. Hindi ako. Neither yung ating lumipas na pinahingan na ni Lord Jesus na pastor, si Pastor Samuel Gabre.
It is Jesus Christ. No? It is our Lord. It is our Creator. Siya. Kaya, basa pa. Psalm 63 verse 5. Sige, balik ka ng isang verse. Praise the Lord. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise thee with joyful lips. O, di ba yung soul, that is the inner man, siya yung nakakadama sa satisfaction as marrow of and fatness. Yung bibig natin, hindi yan talaga mahihinto sa kagalakan, sa pagpuri sa ating Panginoong Diyos. Kaya tuloy-tuloy lang. Kaya ang pinipray ko, nag-preach ako sa Malaysia. You will be buying properties. Kayo mga membro dito, you will be buying house in lot. And we can buy property for the church. Kasi pag wala na kayo, first generation ng Sandakan, Malaysia congregation, may mga anak kayo, may mga apo kayo. They have somewhere to go. They have somewhere to worship God. They have somewhere to listen the word of God. They have somewhere to strengthen their spirituality. At kung sino mang mga pastors, papahingahin ni Jesus, meron tayong mga properties, so they have somewhere to be assigned. Praise the Lord. Nagsisikap nga tayo makabili ng house in lot. Ano pa kaya ang property ng simbahan, which is the most important? At sa buhay natin, we are not just looking forward for our benefit, but we are looking forward even to our grandchildren. So marami na yung apo ko. Magtatatlo na. Siyempre, preparasyonan natin yan. Kayo din, may mga apo na rin kayo. Let us prepare for the future of these children. Salamat tayo na nagamit natin itong space natin. Praise the Lord. After the parsonage will be finished, we will be fixed. Our next project will be the big church. And that is what I am praying. Because I did pray, I expect it. Why I expect it? He is alive. He is so rich. He is so powerful. Praise the Lord. He is more than anything sa sanglibutang ito. It is a matter of believing His instruction as anything. And I will listen and I will give it to you as long as it is for His glory and for His honor. Praise the Lord. Salamat ako bukas magsimula na si Brother Samuel, yung foreman ng construction natin. Mag-start na siya ng tiles. So at least we are now in the finishing touches na. Tapos nandito si Brad Lloyd, siya yung mag-in-charge sa pintura. Kinausap ko si Pastor Judy para mag-welding sa mga railings dyan, sa labas at sa loob. Yun ang hinihingi ko kay Lord Jesus. Lord, ma-finish ito at saka ma-furnish. Malaking gamit yan eh. Bakit? Marami tayong mga bisita. We are being visited from different congregations. At least we can afford to accommodate them with a comfortable accommodation. Praise the Lord. sa June 15, malaking accommodation yan ang magagawa natin by the grace of God. Kaya sabi ko nga kay Pastor Judy, Pastor Jude, pag matapos na yung railings, ikabit nyo na kagad kasi gusto ko magkapi-kapi dyan sa itaas. Sarap magkopi dyan sa itaas eh. No? So, sabi ko, Lord Jesus, after this project, you make for us big church. Gawan mo kami ng big church. After magawan mo ako ng parsonage, gawan mo kami ng malaking simbahan. Praise the Lord. Praise the Lord. Ganon ang we have something to boast
No? Meron tayong ipagmamayabang sa Diyos natin. Meron tayong ipagmamalaki sa Diyos natin. We have the rights. May mga karapatan tayo to claim His greatness. May karapatan tayo to claim His riches. Alam mo, ang Diyos masaya baya pag na-appreciate natin yung riches niya, greatness niya. Pag yan ang natouch natin sa Kanya, nako, masaya ang Diyos, sabihin ko po sa inyo. Praise the Lord. Siya pa. Siya pa. Icha-challenge natin sa ating hinihingi. Ay nako, the more niya ipapatunay sa atin, sabihin ko po. Tingnan mo si Joshua, challenge niya ang Diyos. Lord, you said you will give into our hands the 5 kingdoms, our enemies, in one day. Malapit nang mag-sunset. There are still so much. Lord, if the sun and the moon will stand still, this could be possible. Di ba? Challenge mo ang Diyos. Kung pahintuin mo yung araw at saka buwan, mangyari ang pangako mo. O anong ginawa ng Diyos pag challenge mo? May kakayahan yan eh. May kapangyarihan yan eh. Lalo't na you are claiming His promise. Kaya itong lahat na ginagawa natin, di ba sinabi ko na sa inyo, I never aspire anything as long as it is not being inspired by Him. All this plan, all this motivation, this has already projection by God, by dream, by vision, by prophecy. Lahat. Di ba? Nangako si Jesus, madidevelop itong area na ito. It will happen. Now, pag atin china-challenge ang Diyos, yung kanyang mga sinabi, ay nako, gagawin talaga yan ng Diyos. Sabihin ko po sa inyo. Praise the Lord. Ganon din sa personal life ninyo. You can do it. That is our privilege. Dahil pumunta tayo dito eh. Isasatisfy niya tayo. Hindi pwede na hindi tayo isasatisfy. He is not a liar. Kaya sabihin ko po sa inyo, napakasarap po na maniwala sa Kanya. At gagawin natin ang nakakapagbigay kalugod-lugod sa Diyos. Ngayon, ang ginawa ng Diyos, sinabi ng Diyos kay Joshua, okay, Joshua, you tell us the moon and the sun to stand still. Ang ginawa ng Diyos, sa sobrang dami ng kaaway, nagpaulan ng bato. Mas marami pa ang namatay sa bato galing sa langit kaysa sword ng mga children of Israel against their enemies. So, do not hesitate to ask more than that we can do. Praise the Lord. Ako sa isip ko, hiningi ko yung personage, sobra yan sa makaya ko. Sabihin ko sa inyo. Sobra yan sa makaya ko, sa pamilya ko. Sobra po yan. Although, ang Davao congregation, siguro kung i-percentage ko yung nagbibigay ng tithes, 75%. Praise the Lord. Ano man lang yung blessing na sa ngayon pa lang ha, pero china-challenge ko nga kayo eh. Be ready! God will use you. God will bless you. You will be doing mighty things for God's glory and for God's honor. Praise the Lord. Basta ibigay mo lang, ano mo lang yung buhay mo sa Diyos. Offer it to God. Kaya, si David was able to slay the person which is stronger than him. Kaya ngayon sa buhay natin, huwag tayo mag-hesitate o mag-alinlangan, humingi ng greater that we can afford to pay, greater that we can perform. Huwag tayong mag-hesitate na mas malaki pa ang hinihingi natin kaysa kaya natin gawin. Sabi ko, Lord Jesus, you are tested and proven. Sabi ko, how great
thou art. Praise the Lord. Yan ang hiningi ko kay Jesus, Lord, after the parsonage. The next is the big church. Sabihin mo, saan kaya galing si Pastor Chito ng pera? Basihan natin yung tanggap niyang tithes. Hindi man ganun kalaki. I tried to count, magkano na yan, i-try ko lang, 2M na. Saan ako galing? Praise the Lord. Bakit nangyari? If you ask, He will give. If you believe, He will cause you to victory. That is the reality. Hindi mo kayang isipin how God will do it for you, for me, for us. Pag ask ko ng together with me, mag-join kayo sa akin. After parsonage, magawa tayo ng malaking simbahan. Pag naniwala tayo sa Kanya, masaya siya. That is the only thing that pleases God. Praise the Lord. Huwag nating kalimutan. There are two impossible things pertaining God. It is impossible for Him to be pleased without faith. It is impossible for God to lie. Yan yung dalawang impossible. But there is nothing impossible with God in terms of that He can do. Kung anong kaya niyang gagawin. Hingin mo lang. Siya na magproblema, hindi ikaw. Praise the Lord. Praise the Lord. Siya na. Nakita niyo ba ako na nagkaroon ako ng eye bag, hindi ako makatulog dahil sa paano? Wala. Ibig sabihin yan, smooth yung provision. Walang kahirap-hirap, sabihin ko po sa inyo. Magdating lang. Magdating lang. Huwag mong sabihin yung sun at saka moon, hindi yan literal, hindi yan physical. Physical yan, literal yan. But they obey the voice of men from the permission of the owner of all. Praise the Lord. Itong bibig natin, magsalita tayo na magsalita. By faith, gagawin niya ng Diyos. Basta sa kanyang kaluwalhatian, basta sa kanyang karangalan. Kaya, itong pagpunta ninyo dito sa simbahan, sabihin ko po sa inyo, blessed kayo. Sure yan, Pastor Chet? Guaranteed ba yan? Yes! Praise the Lord! Praise the Lord! Basahin natin, Psalms 23, verse 6. Praise the Lord. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Yes. Yung ibang mga politiko, yung president, meron tayong batas na pag nanalo ka ng isang term, di ka na pwede makatakbo. I don't know kung after sa another term, parang congressman, pag nakatatlo ka na, succeedingly, di ka na makatakbo. You have to step down muna. Pero ang goodness ng Diyos, surely pa, all the days of our life pa, there is no term. That is how God can do. Yan ang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord! Praise the Lord! Kaya do not neglect to come. Do not stop to come. Gawin na natin itong routine sa buhay natin. Gawin na natin itong nakakamada na yan sa buhay natin. Kung Sister Lilia, ginagawa niya yan, ang layo-layo niya. Ano nang age ni Sister Lilia? 50 ka na ba, Sister Lilia? 50 ka na? Ay, ano pala? Ilan na? 1 year na lang para mag-70. Imagine that. But she keeps on coming. In spite sa kanyang nararamdaman na medyo may mga weaknesses na nararamdaman niya sa katawan niya. But the inner man, still strong. At saka pag magsimba kayo, lalo na Sunday, okay, maghawak-hawak ng cellphone.
Kumakanta tayo, ganun-ganun ka ng scan ka ng... Anong ni-scan mo dyan? Naghanap ka sa marketplace? Wag, set aside mo yan. Kunin mo yung physical Bible mo. Markahan mo ng gusto. Markahan mo yung mga impact na narinig mo ng mga preaching. Markahan mo yan. Ito, I love to use this. This is Pastor Samuel Algabre's Bible. I love this. Kailangan tayo niyan. Kaya magsimba, set aside mo na yung cellphone. Huwag magpaisi-isi. Kung mabilis man ang tao, mas mabilis si Satanas mag-capture sa ating attention. Kaya nga, instructed tayo, if you go to the church, be swift to hear. Be quick to respond. No? Kailangan quick. Hindi tayo ma-divert. Bakit? Mga benepisyo yan galing sa Diyos. Surely, hindi tsamba-tsamba. Surely, guaranteed. Surely, what is sure na darating sa buhay mo? Goodness. Praise the Lord. Praise the Lord. There is no bad will happen to your life. All things work for good. There is no such evil. Surely, goodness and mercy. You know what can God do by His mercy to you? Mercy ng Diyos nakapersonage ako ng ganyan. Because if I'm going to recall our past, grabe yung paghihirap namin. Sabihin ko po sa inyo. Saksi kayo. Unang personage ko, ang dingding slab ng nyug. Pinakyaw ko yan sa boulevard. Hindi man tayo maka-afford at that time pa. Tapos yung skeleton, yan ang Sir Susan. Yung engineer na si Sun ba yan? Sun. Merong kontrata, sinira ang lumang bahay. Yung lumang bahay, ang kanyang skeleton, apitong, yakal, mulabe, mga matibay na kahit ibabad mo yan sa tubig, hindi yan malanta. Malanta na lang yung bakal, pero yung kahoy na hindi. Yun ang sinakay nila sa elf. Yun ang ginawa nating skeleton. Free yun. Donated. Praise the Lord. Pagkatapos, walang dingding. O di, punta ko ng boulevard. Maraming mga doon. Nyug na, mahal man ang nyug. Magkano yung per board foot? Ang mahal. Timing, meron doong nag-unload ng napakakapal na file ng mga likod ng buaya. Alam mo yung likod ng buaya? Yung may balat pa na slab na nyog na mga hapmon kung tawagin. Yung mga waste ba? O miskat. Biko, tagkas pa kayo. 12 feet, 14 feet. Ang haba. Sabi ko, sir, man, pagpila man yung baligyan di na ako na ibaligya og per board foot. Binuok. Pilang buok sir? 10 pesos na lang. Wow. Diyan pa naman ang pinakagahi. Nandyan yung yung tawag niyan? Tug-anen? Bahi. Pinabilang ko. 80. Pinakyaw ko. 800. Pa! Sa halagang 800 na balot ang buong parsonage. Praise the Lord. Oh. So, mercy ni Jesus. Patikman naman din ako ng ganitong klaseng parsonage by the grace of God. Hallelujah. Basta ang mercy ng Diyos, ay nako, ang laking magawa ng mercy ng Diyos. Kaya nga, God said, I will have mercy on whom I will have mercy. Praise the Lord. Mercy ng Diyos yan. Kaawaan tayo lahat ng ating Panginoong Diyos. So, mercy niya. Tingnan mo si Pastor Dodong, sino mag-akala na dinispice yan ng
amo niya. Dong, di jud ka makapahuman og imong kuan ba, estudyante. Nabaliktad ba yun? Lahat ng anak ni Pastor Dudong Buagas at Sister Helen, lahat professional, lahat board passer. Tapos naka-acquire sila ng 2 lots dito. Nakatayo ng bahay. Yung hinamak ng kanyang amo. Kayo, sino kayo ngayon? Di ba? Kanya-kanya na kayo ng housing lot. Praise the Lord. Ibig sabihin yan, God made His mercy to all of us. Kasi sabay-sabay tayong nag-suffer. Sabay-sabay tayong nagtiis sa mga nakaraan. Kaya sure yan, hindi yan tsamba. Surely goodness and mercy shall follow me wherever you go. Saan ka man pupunta, magpalo yan sa iyo. You go abroad, basta obedient ka, magpalo sa iyo. You stay here in the Philippines, magpalo yan sa iyo. How long it takes, no? Gaano ba kahaba yung kaya ng Diyos? All the days of our lives. Habang buhay ka, mercy, goodness will follow you. Then, mark anong kadugtong dito? And I will dwell in the house of the Lord forever. Praise the Lord! Praise the Lord. Kaya dito, lahat ng benepisyo, satisfied tayo dito. Surely, susunod sa atin yung goodness. Yung mga tao, magkwintas ng panagang, maghabak ng panagang, kaya may mga masama daw na mag-follow. Hindi na kailangan yan sa atin. Huwag ka lang huminto, magpunta dito sa simbahan. Makinig ka ng husto ng Word of God. Sobra, sasatisfy ka talaga. God will make you satisfied by the grace of God. And I will dwell in the house of the Lord forever. Sigurado yan. Here and up there. Basa last verse, Psalm 17 verse 15. Praise the Lord. As for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. Yan. Pag magpunta tayo dito sa simbahan, let us behold Him in righteousness. I will behold your face in righteousness. Imagine that. Why? This righteousness is preserved sa buhay natin. We do not stop coming here. Righteousness is being upholded. Righteousness is being supported. Righteousness is being sustained sa buhay natin because we do not stop coming here. We will be coming here from time to time, beholding His face in righteousness. Praise the Lord! Praise the Lord. Ibig sabihin yan, walang barrier. Walang barrier yung satisfaction, yung goodness, yung mercy ng Diyos. Tuloy-tuloy yan sa buhay natin. Until such time we will be going anywhere of the world to share the goodness of God, to share the blessings of God. And I shall be satisfied when I awake. Matutulog man talaga tayo lahat. Darating ang panahon. Dami ng classmates ko na una sa akin. Kasi hindi maminto ng bisyo. So, earlier silang nag-rest. So, kita ko. Wala pa naman akong chance makapunta para makabisita kasi natataon yung burol at saka libing. Naka-within sa mga biyahe ko sa labas, biyahe ko sa mga naka-book na, naka-flight na. Gusto ko sanang mag-remind na naman sa kanila sa salita ng Diyos. Wala akong magagawa. Matutulog tayong lahat, pero gigisingin tayo with His likeness. Praise the Lord! Not with the ugliness of His enemy, but with His glory, with His likeness. Kaya lahat ng angle ng buhay ng tao, you are satisfied in the house of God. Kaya this is the place, the most beneficial place ever we could say. Minsan meron akong nabasa na kasaysayan. Grabe yun, seaman. Hinulog sa
barko. Hindi alam ng mga magulang, maraming seaman nawawala. Delikado yan. Hindi ko tinatakot yung seaman, ha. Nasa Panginoon kayo eh. Praise the Lord. You must have the strong consolation. Surely goodness and mercy will follow you, not bad things. Siyempre, tingnan taka yung kasama niya na close niya doon, nawala yung ano niya, yung kasama niya na seaman. Parang may duda siya. Meron siyang lugar doon na pinasok na parang cargo area. May mga nagbabantay doon. So, tago ng tago siya. Bakit kaya ganito? Parang masyadong tense yung napipil ko. There must be something wrong nangyari. Hanggang na-witness niya, merong sako na binuhat ng 2 tao na milaman na hugis ng tao, tinapon doon sa ilalim. Na-conclude na niya, yun pala ay ang kanyang kasama. Hanggang pinasok niya ang mga restricted area, pagbukas niya sa pinakadulo, nakita niya ang mga tao doon sa loob. Buhay. Mga bata, mga babae, mga iba-ibang mga tribo. Yung pala, mga tao na yon, yung mga organs nila naka-reserve na sa mga magbili ng transplant. Yung pala may malaking sindikato. Nangingidnap pala sila sa India, kung saan yung cruise, cruise ship yun. Kung saan magbabiyahe, nangingidnap sila. Siguro may mga kontrata o yung mga walang pera dyan, may magandang dito, malaki ang sweldo, mangidnap lang kayo ng mga bata. Huwag lang kayo magpahuli. Ayan. So, yun na. Nakita niya sa loob yung mga nakabox na mga styrofoam. Transplant. Grabe yun. Kaya ang mundo ngayon, napaka-dangerous. Pero huwag tayong mabahala. We are safe as we come in the house of God. Praise the Lord! Pero huwag din tayong magkumpiyansa yung mga bata ninyo. Huwag niyong basta-basta na palakarin na malayo sa inyo. Tapos pakitaan ng lollipop. Alam niyo yung mga bata, ilan man, halbutin lang yan. Wala na. Hindi mo na yan Dami na ngayon mga kidnap cases. Dahil dyan, sabi ko, ano pala ito? Global syndicate. Itong nangyayari ngayon na kidnapping. At ang pinaka-ugat niyan, ito well-financed ito ng mga kapitalista. Nagbebenta sila ng mga internal organs. Mahal kasi yan. Wala na ang mundo ngayon. Kaya, there is only one hope. Let us not stop coming here. And now, mag-pray tayo. Let's pray. Palapit na ang June 15. Praise the Lord. Pray natin that everything will be successful. Let's pray for that. Huwag nating bitawan yan. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us sing, I need thee every hour.